Napanood nyo siguro yung pong paglulunsad nung Walang Gutom Kitchen. Ano ba itong Walang Gutom Kitchen na to? Kausapin niya natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga, Katunying. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Opo. Ito pong binuksan ninyong Walang Gutom Kitchen ay dito sa Pasay, no? Tama, Katunying. Dating Pogo Center yan. Dating Pogo Hub na nakonfiska ng gobyerno. Pinagamit sa atin ng Executive Secretary natin. So, nirenovate natin siya para maging Walang Gutom Kitchen na isang food bank. Ibig sabihin, di ba, nakikita naman natin sa mga hotel, sa mga restaurant, sa mga fast food, minsan ang daming pagkain na itinatapon lang. Ito yung mga pagkain hindi na konsumo talaga, yung sobra. So, alam nyo, Katunying, years ago, meron talaga tayong batas na dapat itong mga pagkain na to nilalagay sa food bank para ipamahagi naman sa mga kababayan natin na nagugutom. So, sinakatuparan lang natin yan. May batas na po nito? Apparently, Katunying, mga 20 years ago, meron ng batas na panukala nito. Dapat na operationalize, pero siguro dahil sa walang pasilidad, walang mekanismo, hindi na operationalize. Pero kasi recently alam naman natin na lumalala ang problema ng kagutuman, kaya nga ito hindi man natin masusolusyonan lahat, pero makakatulong tayo. Yung isa o dalawa na masolusyonan natin, isa at dalawang buhay pa rin yun na natulungan. Actually po, nakikita rin naman natin yan I'm sure nakikita rin ng mga ibang nanonood at nakikinig sa atin. Sa hotel talaga, napakaraming nasasayang, especially sa hotel. Tama, Katunying, kaya nga, kausap namin yung Hotel Federation of the Philippines bago ito nilunsad. At sila nga ang nagsabi na kaya nila i-marshal yung kanilang mga membro na yun sa mga buffet, yung mga sobra, hindi ito yung nagalaw o Katunying, kundi ito yung hindi lang talaga nakain na at all. Kasi kapon may mga nagtatanong, ito ba raw yung pagpag? Hindi ito yung pagpag na tinatawag natin. Kung hindi, ito yung talagang wastage, sobrang surplus. Sobrang pagkain sa hotel, minsan sa mga buffet restaurants, at ibibigay na lang sa amin sa food bank para araw-araw mula alas 6 ng umaga hanggang may supply pa kami, walk-in yung mga kababayan natin na mga nagugutom. Minsan yung mga nakatira sa lansangan, minsan yung mga talagang pamilya na nahihirapan para lang makahanap ng kakainin. Yung po kasing, hindi, butikin laro nyo yan So yun yung hindi pa nagagalaw, hindi yung naisilbi na, meron kasi naisilbi na, may ginalaw lang ng konti nung guest. Tapo na yun Hindi po yun. Surplus talaga. Surplus, okay. Pinag-usapan namin yan kasi yung mga hotel rin mismo, hindi sila papayag na yung nagalaw na ang iserve. At ayaw rin natin yon. Pero sila mismo, takot sila sa liability nun. Sinabi nga nila na hindi yun ang kanilang standard. Ang kanila, yung talagang sumobra talaga sa mga buffet, di ba? Normally sa hotel, sa coffee shop yan, may 24 hours na buffet. Malakihang mga buffet yan Yun yung sinasabi nila na minsan na overproject, hindi naman na benta lahat. So, ibibigay na lang nila sa atin. So, sino pang pwedeng mag-participate yan aside from hotel owners po? Well, kausap natin yung mga restaurants, yung Resto PH naman. So, kausap natin yung mga federasyon yung Hotel Federation, Resto PH. Tapos yung mga fast food, alam niyo yung mga fast food, wala man silang ganong karaming surplus. Malaki yung budget nila for community service. Etong buwan nga na to, ang sponsor natin ay Jollibee at McDonald's. Kaya natin kahapon yung mga bossing ng Jollibee at McDonald's doon sa service. Sila muna, sabi nila, sila naman mag-organize ng mga fast food nila para maibigay rin sa amin yung budget na nakikita nyo, binibigay nila sa iba't ibang mga activity. Tapos Katunying, hindi lang yan yung tinitignan namin, yung inaaya rin namin yung mga organisasyon if you wanna donate service. Di ba? Tumulong kayo mag-serve ng pagkain. So yung mga paaralan, mga civil society, yung mga naghahanap ng kumbaga community service, pwede rin kayo mag-donate ng service, hindi naman pagkain lang. On top of that, Katunying, meron tayong mga food manufacturers like Century na nakahapon nandun dahil sila naman ang gusto nila i-donate yung mga canned goods. Meron naman tayong kitchen staff. Kami nila magluluto nun para sa ating mga kababayan. Pagka po, gusto ko lang malaman, kapag ka po, halimbawa, isang hotel nagdala po sa inyo ng pagkain dito sa food bank, may mga tao po kayong tatanggap doon. Paano po ang magiging sistema doon, ang proseso? Well, una sa lahat,
meron kaming oras na itinatakda. Kaya nakikiusap kami na kung magdo-donate sila, meron sanang koordinasyon na in advance sa amin. Ang gagawin kasi namin dyan, nagbubukas kasing kitchen mula alas 6 ng umaga hanggang sa maubos namin yung supply namin. While supply last. So nire-request namin yung oras ng kanilang pag-deliver para pwede namin antabayanan at hindi kami magsasara. So dadalhin lang sa amin yon, tapos meron kami, wala silang liability dyan kahit doon sa batas. Free of liability sila. Kasi nga, talagang nagkukusang loob lang, nagmamagandang loob lang. Katuling mabalikan ko lang kung sino pa pwede mag-donate. Sige, please. Nagtanong sa akin, pwede ba raw yung individual na gusto lang mag-birthday at makatulong? Pwede rin. Hindi naman yung kailangan pakainin lahat ng nandun. Yung isa o dalawa lang nga, sabi ko nga, malaking bagay na yon. Kasi di ba minsan may mga individual na ayaw na maghanda para sa mga kaibigan, kundi gusto niya maghanda para sa mga nangangailangan. Tatanggapin din namin yun, doon ka mag-birthday celebration. Walang problema sa amin yun. Ikalulugod namin yun. Nabanggit mo kanina yung mga canned goods. Meron po akong, ang alam ko, ang San Miguel din, meron ako na-i-cover dati, San Miguel Corporation naman, yung mga malapit ng, hindi naman malapit na malapit, say, mga 3 months to 3 to 5 months, 3 to 6 months yata yung expiration date. Meron pong kumukuha, meron silang binabagsak, dinodonate na nila sa ilang mga institutions para po yun yung sineserve na pagkain ng pong mga beneficiaries noon. Maganda po at nabanggit niyo po yung kanina yung Century, sila Chris po, no? Catherine, kakausapin niyo namin San Miguel kasi sa pagkakaunawa ko, nagbibigay sila sa mga private organization nga. Tama-tama, kalahok ang San Miguel sa nagsusupply ang San Miguel sa relief packs namin eh. Isa sila sa mga nanalong suppliers. So kakausapin namin sila na baka nga gusto nila maging bahagi din itong Walang Gutom Kitchen na mga donors natin. So sino ang pwedeng pumunta dyan? Anybody ba can just walk in para makikain sa inyo? Yes, Kating, sa punto na to wala tayong, kumbaga sabi nga namin, kung nakakaranas ka ng kagutuman, pwede ka magtungo doon at pwede kang kumain doon sa ating bagong Walang Gutom Kitchen. Ano to, Catherine, hindi mo naman kasi pwede nang sabihin sino lang ang gutom at hindi gutom. Dahil ako nga, gutom ako ngayon eh. Pwede ba ako dyan? Catherine, pwede. Actually, pero alam ko naman hindi mo gagawin. Pero, kumbaga, ang sa amin lang is, mahirap na i-qualify pa sino ang qualified at hindi. Basta sa amin, you should know kung sino ang gutom at hindi gutom. Kung kayo nagugutom, pwede ka pumunta sa aming fasilidad. Ano Katuning, sa US maraming ganito, yung soup kitchen. Yes. Doon naman, hindi na nila qualify. All doors open to anyone, lalo na yung mga nangangailangan. So, ang idea natin, isa to sa marami pang sanang bubuksan kasi nga kapwa nagbibiroan na marami pang na-confiscate na POGO centers. Hihiramin namin at hihiin namin yung mga ground floor para ma-renovate isa-isa. Tama. Saka siguro ito rin isang magandang pagkakataon, kahit sino man yung pumasok dyan para makikain dyan, turuan natin na sabi nga nito si Erwin Aguilar, nakikinig sa atin, na clean as you go, di ba? Tama. Katuning kasama yon. Actually, meron doong mga lecture series na mangyayari habang kumakain sila. Una, clean as you go. Pangalawa, yung tamang hygiene. Kasi dental hygiene. Kaya nga may mga partner rin kami na mga dental groups na papasok. Dental hygiene. Tapos, meron kayo, Anthony, doon na mga ibang mga corner ba, kung tawagin. Kung saan may mga ibang services na ino-offer. Halimbawa, medical services. Kasi alam natin, ang mga pupunta doon, yung mga talagang walang-wala sa buhay. So, kumbaga, iniisip namin parang one-stop shop na siya. Ayun. Sayang, Secretary, wala tayong oras. Gusto ko sana makipagkwentuhan sa inyo ng mahaba-haba, pero at least nakita natin kung ano yung magandang programa na ito. Thank you so much. Magandang umaga po. Maraming salamat, Katuning, sa uulitin. Magandang umaga. Si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD.